Kapatid, may utang ka ba at di mo alam kung paano babayaran? Kung gusto mo malaman ng sekreto kung paano ka makakabayad ng mabilis, panoorin mo tong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Pag-usapan natin ang isa sa pinaka-stressful sa buhay ng maraming Pilipino at yan po ay ang kung kayo po ay may utang, hindi mo na kailangang mag-type, no? Pero relax ka lang. Ito hindi katapusan pa ng iyong buhay at ng mundo. May paraan paano tayo makawala. Sisimulan lang natin sa tamang pananaw at diskarte. Kaya kung yan ang hinihintay mo, let's go. Pag-usapan po natin kung paano tayo makakaiwas sa utang o makakabayad po. Number 1 na kailangan mo gawin kung may utang ka, pakinggan mo to. Tigilan mo na ang pagdagdag ng bagong utang. Ano ibig sabihin? You cannot solve a permanent problem with a temporary solution. Huwag kang mangutang ng bago. Kung hindi mo pa nababayaran ang mga existing na utang mo, mas mabuti na mag-focus ka muna dito. Hindi pwedeng na mangungutang ka kay A para pambayad kay B, mangutang kay C, pambayad kay A and B. Ako lalong lumalalim ang problema at lumalalim ang hukay ng utang. Mas malaki kasi ang pressure ng interest, di ba? Kung tayo po ay nangungutang at pagbabayad pa tayo ng interest, isipin mo na lang na parang apoy. Kapag patong-patong po yung apoy, di ba? Mahirap kontrolin po ang sunog. So ang importante po, one at a time. Stick to what you have first. Pero Chinky, paano naman ako makakabayad ng utang? Ito na yung pangalawa. Aside from wag dagdagan ng utang, gumawa po tayo ng budget plan. Ano mo yung pinakamagandang strategy ay makasigurado tayo na sa tama tayong wisyo. Tama talaga yung perang pumapasok kesa pera lumalabas. Gumagawa dapat tayo ng listahan, diba? Kung magkano ba talaga ang tunay nating expenses. Kasama na dito ang listahan ng utang ng ating mga interest rates. Alamin mo rin, diba? Kung saan ang pinakamalaking interest rate, yan ang unang dapat nating bayaran, di ba? Kasi pag malaki interest, mas malaki po ang makakaltas po sa atin. At kung wala kang budget plan, tingnan mo, sa totoo lang, para kang bumabiyahe na wala kang direksyon sa buhay, na hindi mo alam kung anong uunahin mo. I cannot blame you. You are confused right now. Pero aside from stop borrowing, write down a budget. Third, pag ikaw ay nagbabudget na, magtabi ka kahit na maliit. Alam ko, ayan na naman. Sinte, wala na paano pa magtatabi? Yes. Mahirap magtabi kung sakto lang kita mo, pero kahit gaano kaliit, subukan mo. You just gotta give yourself a chance. Diba? Kasi sa totoo lang, kahit na nagbabayad ka ng utang, magtabi ka rin kahit na pa 20-20, 50-50, kahit isang linggo. Malaki epekto niyan in the long run. Kasi tumataas ang kumpiyansa mo pag meron kang naitatabi. Small steps leads to big result. Tatandaan mo yan. Kasi pag nag-iipon ka na, aside from nagbabayad ka ng utang, nagkakaroon ka ng kaya ko pala mentality. Ay, kaya ko pala mag-ipon. Kaya ko pala magbayad. And then fourth, ang kailangan po natin. Pag nagtatabi na po tayo ng pambayad na po ng ating utang, ako po ay makikiusap po sa inyo. Ano pong gagawin mo? I-prioritize natin ang bayarin. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na gagawa ng mga taong may utang, natin lang to. Minsan nanghihinayang sila na bayaran ng kanilang utang. Yung parang feeling nila, mas maganda na ikain ko na to, mas maganda na enjoy ko na to. Naku, unahin mo muna yung mga utang mo. Mataas na interest, mga penalties, para di na siya lumobo. Ako naman kikiusap. I-prioritize po talaga natin ang pagbabayad ng utang. Ang goal mo is makalaya. Clear? Type clear sa comment section kung clear. Isa pang diskarte is makiusap ka sa mga taong pinagkakautangan mo. Alam ko mahirap. Alam ko baka may masabing hindi maganda. Pero ito yung reality. Pag hindi mo kinausap, mas marami silang masasabing hindi magaganda. Baka pwede kayong mag-usap at magkaharapan na ba? Makahanap po kayo ng isang plano, loan restructuring, mag-negotiate, baka pwedeng pababaan ng interest. Alam mo sa totoo lang open naman sila makipag-usap. Basta may effort ka lang talagang magbayad. Pakita mo lang. Kung gusto mo talaga makalabas sa utang, kailangan gawin mo muna yung 1 to 5 bagong gawin tong number 6. Pero ito ang pinaka-effective na pamamaraan at pinakamabilis na paraan ng pagbabayad ng utang. Ano po? Maghanap ng additional income. Alam mo, kung may mga side hustle ka, pwede mong simulan kahit online lang, tulad ng freelancing, pagbebenta ng pre-love items, online sellings, small business, mag-ahente ka real estate, insurance, lahat ng dagdag na kita ay makakatulong to para magbayad ng utang sa iyo ng mabilis. Alam mo mga friendship, lagi mo tatandaan. Ito lang alam ko nainip ka na minsan, tagal-tagal ka ng sitwasyon na yun, pero walang shortcut sa pagbabayad ng utang. Kailangan ng tiyaga, disiplina, tamang mindset, tamang strategies. Hindi masama ang pagkakaroon ng utang. Ang masama
kung ayaw at hindi ka nagbabayad ng utang. Huwag ka mawala ng pag-asa. Dahan-dahan, pero masisiguro ko sa iyo, maaabot mo rin ang financial freedom. Maaabot mo rin ang financial peace na inaasam mo. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa, kapatid. Kilos lang at ipagdasal mo. Nagagabayan ka ng Panginoon sa journey mo na ito. God bless you, my friend. Kaya kung nakatulong tong mga tips na ito, don't forget again to hit the like button and subscribe. I-comment mo na rin kung anong strategy sa tingin mo ang pinaka-effective sa iyo. At syempre, share mo na rin tong video na ito sa mga kaibigan mo na nangangailangan na magbayad ng utang. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.